Ito na nga po mga kababayan, nanawagan na po ang Iglesia ni Cristo na magkakaroon sila ng malakihang rally sa mga darating na panahon mga kapatid para kontrahin po ang hinahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng iba't ibang sektor ng lipunan mga kapatid. Naka po. Ayan na nga po sinasabi natin ang Iglesia ni Cristo po ang isa sa dimensyon ng mga relihiyon na may pinakamalaki at may pinakamaayos na pamumuno sa pamamagitan po ni Ka Eduardo B. Manalo mga kapatid. Ayan po yung sinasabi natin mga kapatid, pag nanawagan po at ang iba't ibang relihiyon na magkaisa at magkaroon ng pagkakaisa sa ating bansa, hindi po pwedeng hindi tutugon ang Iglesia ni Cristo mga kapatid. Kung nakikita naman po nila na labis-labis na po ang panggigipit na nararanasan po ng opisina po ng Vice Presidente mga kapatid. Ayan na nga po, dalawang relihiyon na yan isang KOJC at isa pong Iglesia ni Cristo mga kapatid. Milyon po ang miyembro ng mga dimensyong relihiyon na yan na nangunguna sa ating bansa mga kapatid. Panoorin po natin ang kanilang naging talakayan sa saganang mamamayan ngayong araw mga kapatid. Ito po ang video. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa ating mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan. Mga kapatid, nakita niyo po ang malinaw po na pagpapahayag nila na ang pagsuporta nila sa naging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ipa-impeach si Vice President Sara Duterte ay malinaw po na kanilang tutugunan. Yan po ang kanilang naging pahayag. Nakita niyo naman po, tama po ang kanilang pagkundina kung bakit po sa dami pong nagiging problema ng ating kinaharap ng ating bansa, nandyan ang mga kalamidad na nagdaang panahon na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nasusolusyonan. Ang mga nagkandamatay po sa pamamagitan po ng disaster, ng nagdaang kalamidad, ay ang karamihan po dyan at ang iba po ay hindi pa po naipapalibing. Ang mga bahay po na nasalanta ng bagyo at ang mga lindol, baha na dumaan po sa kanilang mga pamabahay ay hindi pa po naisasaayos hanggang ngayon. Pero ang kanila pong panawagan ay bakit hindi natutugunan ng gobyerno at inuuna pa po ang mga ganitong klaseng impeachment na gusto nilang
ang ginagawa, mga kapatid. Tama po sila, mga kapatid, ano? Bakit nga hindi pagtuunan? Ang malaking mga dilubyo, ang malaking problema dumaan sa ating bansa ay hanggang ngayon po ay hindi pa po naaksyonan ng mga namumuno sa ating bansa, mga kapatid. Naantala po ang paghahatid nila ng serbisyo sa taong bayan na yun naman po ang kanilang mandato, mga kapatid. Tama po ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo na kundinahin po ang mga ganitong klaseng garapalan, pag-aambisyon po ni Martin Romualdez na maupo sa pwesto. Kung pababayaan lang po natin ang mga ganitong klaseng pangdarahas, wala po tayong patutunguhan, mga kapatid. Ngayon pong nanawagan na po ang Iglesia ni Cristo na sila ay magkakaroon ng pagtitipon sa mga darating na araw. At ito po ay inuorganisa na po, inuumpisahan na po nila. Ano po kaya ang mangyayari? At ano po kaya ang magiging tugon ni Martin Romualdez na sa ilang araw niyang pananahimik simula po nang nagpahayag po si Pangulong Bongbong Marcos at simula po nang naipile ang kaso, tahimik po si Martin Romualdez. Nagiging tahimik, hindi nagsasalita, wala pong statement. Na nagkaroon na po na ang iba't ibang sektor ng lipunan ng nasa mga gobyerno, mga kapatid. Andiyan ang statement ni Ichis Escudero, nandiyan ang kay Jinggoy, kay Amy Marcos, kay Bongbong Marcos, kay Juan Ponce Enrile, nandyan din ang kay statement ng PCO, nandyan din ang statement ni Lucas Birsamin. Tanging si Martin Romualdez, mga kapatid, ang hindi po nagpapahayag ng kanyang pagsuporta. Ng kanya pong statement, wala po siyang statement, mga kapatid. Ito po ay lumalabas po na sa kanya po nagmumula ang mga ganito pong mga kaguluhan po, mga kapatid. Ngayong nagpapahayag na po ang INC. At kung sakali pong magpahayag po, nakita po natin, mga kapatid, hindi na po question sa Kingdom of Jesus Christ dahil nakita po natin na sila po ay matagal nang kumukundi na at sila po ay matagal nang lumalaban sa panggigipit po ng Marcos administration, mga kapatid. Ngayon pong nanawagan po ang INC, susunod po kaya ang KOJC? At least hindi natin alam, baka po. At iba't ibang sektor po ng lipunan, mga kapatid, at iba't ibang mga religious group. Ano po kaya ang mangyayari? Tignan natin, mag-obserba tayo, mga kapatid, kung ano po ang mangyayari sa mga darating na oras at mga darating na panahon, mga kapatid, sa patuloy po nilang panggigipit. Sila po ba ay titiklop o sila po ba ay maninindigan? Tignan natin ang kanilang magiging galaw at magiging aksyon sa mga walang hiyang mga politikong ito, mga kapatid, na patuloy pong ginigipit ang opisina po ni Vice President Sara Duterte na ang gusto lang naman po ay magtrabaho at maglingkod sa taong bayan. Na patuloy pong ginigipit ni Joel Chua, nitong nila Franz Castro at mga makabayan black na ito, mga kapatid. Ipahayag niyo po ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po.